Inamin ng tagapagsalita ng parlamento ng Iran, ang isang bagay na ayaw talagang ilantad ng rehimen. Ang tanging paraan para mabuhay ang Iran ay simulan ang mas malaking digmaan sa Persian Gulf. Hindi iyon banta, kundi pag-amin. Alam ng pamunuan na ayaw na sa kanila ng kanilang mamamayan. Nagbabanta ngayon ang presidente ng Iran ng malawakang digmaan laban sa sino mang aatake sa kataas-taasang pinuno. Narito ang detalye. Pakinggan ninyo. Tensyonado pa rin ang gitnang silangan dahil sa mainit na sagutan ng United States at Iran. Noong weekend, nagbigay ng pahayag sa Tehran ang kataas-taasang pinuno ng Iran at inatake ang presidente at Estados Unidos. Sumisigaw ang mga tao ng kamatayan sa Amerika at Israel. Ang mga pahayag na ito na ipinalabas sa media na kontrolado ng Estado ay kasunod ng sunod-sunod na mga pagsisiwalat kung saan maling inangkin niya na ang United States ang nagplano ng malawakang pagpatay at kaguluhan sa Iran. Sa Khusuziyat al-Infati. Sa pag-aalsang ito, direktang nakialam ang presidente ng United States naglabas ng personal na pahayag at nagbanta. Hinimok niya ang mga mapanghimagsik na magpatuloy. Nagpadala siya ng mensahe mula Amerika sa ilang tao na ipapaliwanag ko pa at sinabihan silang magpatuloy at huwag matakot. Nagbabala si Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran noong linggo na ituturing na ganap na digmaan ang anumang agresyon laban sa kataas-taasang pinuno. Tumugon si Pangulong Trump sa mga pahayag na iyon, sinabi niya sa isang panayam sa Politico na panahon na para maghanap ng bagong liderato sa Iran. Naka-high alert ang militar ng Israel bilang paghahanda sa posibleng aksyon ng United States laban sa Iran. Nagpahayag si Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa parlamento ng Israel noong Lunes. Kung umatake ang Iran, gaganti tayo ng lakas na di pa nila naranasan. Hindi tiyak ang kinabukasan ng Iran, pero malinaw ang isang bagay. Ano man ang mangyari, hindi na babalik ang Iran sa dati nitong kalagayan. Narito ang mensahe mula sa tagapagsalita ng parlamento ng Iran. Alam nating may digmaan para sa pagpapalit ng rehimen at kailangan nating gawing kapani-paniwala ang mga banta para magtagumpay. Sa 12 araw na digmaan kahit handa na, hindi na isagawa ang malawakang digmaan ng pag-ubos ng lakas na nakatuon sa mga pamilihan ng enerhiya sa Persian Gulf gamit ang tuloy-tuloy na lakas ng mga misil na tatagal ng ilang buwan. Gusto niyang atakihin ang mga bansang kakapaniwala lang sa White House na kanselahin ang pag-atake sa Iran. Kapag sinabi ng gobyerno na digmaan lang ang paraan para mabuhay sila, ibig sabihin natatalo na sila at desperado, hindi malakas. Habang tinatakot ng rehimen ang mundo sa Iran, may iba pang nangyayari. Buhay pa rin ang paglaban at may bagong paraan itong lumaban. Mahigit 12 araw ng walang internet, akala ng rehimen ay natahimik na ang lahat. Pero nitong linggo, binuksan ng mga Iranian ang kanilang mga telebisyon at nakita nila ang isang bagay na siguradong hindi pinayagan ng Ayatollah. Nakapasok ang mga hacker sa Iranian State Television. Hindi lang sa isang channel kundi sa maraming iba't ibang channel. Napansin ng mga manunood na saan man sila lumipat ng istasyon, nandoon pa rin ang mensahe sa screen. Bumabagsak na ang Islamikong rehimen. Mabuhay ang Iran, kamatayan sa diktador. Babae, buhay, kalayaan. Lumabas ang mensahe mula kay Raja Pahlavi, anak ng dating Shah. Magbaba ng armas ang hukbo at mga puwersang pansiguridad. Itigil ang pamamaril sa mga tao at lumaban-laban sa rehimen. Di natin alam kung gaano ito kalaganap dahil sa internet blackout na nagpapahirap sa verifikasyon. Ipinapakita ng pangyayaring ito na wala pang ganap na kontrol ang kanilang rehimen. Kahit walang internet, nakakagawa pa rin ng paraan ang oposisyon para maiparating ang mensahe nila. Parehong mensaheng nagpabagsak sa Shah noong 1979. Kapag pinag-usapan ang 1979, nakakakilabot ang pagkakahawig ng mga pangyayari noon at ngayon. Alam ito ng rehimen. Ito mismo ang kinatatakutan ng Ayatollah. Bago natin pag-usapan, pakipindot muna ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa algorithm. Ganito bumagsak ang Shah. Una, nagkaroon ng mga protesta, may mga demonstrador na pinatay ng mga security forces, tapos kumalma ang protesta at inakala ng lahat na tapos na. Pagdating ng libing, nagtipon ang mga pamilya para magluksa. Ang dalamhati naging galit. At ang libing ay protesta. Mas marami pang namatay. Mas maraming libing. Mas maraming protesta. Inulit-ulit ang siklo ng mahigit 1 taon hanggang napilitang tumakas si Shah palabas ng bansa. Mahalagang ituro na dati,
Hindi kasing lala ang mga pagpatay kumpara ngayon. Pero pareho ang pattern. Sa paggunita sa napatay na nagprotesta, itinaas ng mga nagluluksa ang watawat ng leon at araw. Iyan ang dating watawat ng Iran bago ang 1979 revolusyon at ngayon ay simbolo ng mithiin ng mga tao roon. Alam ng rehimen na delikado ang libing kaya humihingi sila ng pera sa pamilya para ibalik ang bangkay. Pinipilit nilang pumirma ang mga pamilya ng kontrata na walang pampublikong libing at bisitang hindi kaanak. Sinusubukan nilang pigilan ang siklo bago magsimula. Pero di mo matatagong palihim ang 16,000 tao tungkol naman sa mga numerong yan na pagtatanto na ng rehimen na dapat nilang aminin ang dami ng napatay kaya unti-unti nila itong ginagawa. Linggo, inamin ng mga opisyal ng Iran na nakapatay sila ng hindi bababa sa 5,000 katao. Iyan ang bilang na sinasabi nila ngayon. Pero ayon sa mga independenteng pagtataya, mas mataas pa ito. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, halos 20,000 ito. The Sunday Times, 18,000. Ngunit lahat ay sang-ayon na lagpas 10,000 ito. Tiyak, maaaring di natin makuha ang eksaktong bilang. Pero malinaw na ito ang pinakamalaking pagpatay ng sibilyan sa kasaysayan nitong mga nakaraang panahon at hindi lang mga mamamahayag ang nagsasabi nito. Heto si retiradong general ng United States na si David Petraeus tungkol sa nangyari at kung gaano pa katagal mabubuhay ang rehimen. Pakinggan ninyo, kung ang rehimen ay sumagot sa pambansang protesta sa pamamagitan ng malawakang pagpatay at sistematikong kalupitan, ito ba ay tanda ng kumpiyansa o takot? Ano ang ibig sabihin nito sa pagkakaisa ng mga leader sa tuktok ng Tehran? Sa tingin ko, nagpapahiwatig ito ng matinding mga katanungan tungkol sa kakayahan ng rehimen na mapanatili ang situation. Malamang na nagpapahiwatig ito ng pagkaalam na nabigo sila sa pamamahala ng ekonomiya, pananalapi at sa iba pang mga paraan. At nagpapahiwatig ito ng matinding pakiramdam na tunay na nanganganib ang rehimen. At masasabi kong mas nanganganib ito ngayon kaysa marahil sa kahit anong panahon mula nung digmaan ng Iran at Iraq. Mas matindi ang presyo nito kaysa sa mga nauna. Alam mo, maaari mong isa-isahin ang lahat ng iba't ibang demonstration sa nakaraang dekada o higit pa at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Bagaman dapat kong banggitin agad na mukhang nagkakaroon na ng posibilidad na mapatigil ito ng rehimen. Pero sasabihin ko rin na yung mga ginagawa ng rehimen ay hindi pang matagalan. Hindi mo ito mapapanatili. Maraming puwersa ng seguridad ang pumapalibot sa mga milisya, pulis ng iba't ibang uri, Revolusyonaryong Gwardiya, Corps, Hukbong Katihan, Hukbong Dagat, Hukbong Himpapawid, mga marinero. Iba pang elemento ng seguridad. Hindi mo kayang maging ganito kaaktibo sa bawat baryo, bayan at munisipalidad kasama sila. Kung paano nila ginawa at ginagawa ito sa paglipas ng panahon. Ang tanong pa rin ay gaano katagal at ano ang susunod na mangyayari. Siguro maaari na nating pag-usapan yon ngayon. Ang nakakagulat, alam natin kung sino ang nagdisenyo at nag-utos ng crackdown at pagpatay. Si Ali Larizani ay dating opisyal ng rehimen at ngayon ay kalihim ng Supreme National Security Council. Siya ang utak sa mga nangyari noong Enero 8 at Siyam at ginamit niya ang modelo mula sa Tiananmen Square. Sinuri ni Larizani kung paano pinatigil ni Deng Xiaoping ang protesta sa China noong 1989. Simple ang taktika. Patayin ang tumututol, takutin ang populasyon para manahimik, at bahagyang buksan ang ekonomiya para manatili sa kapangyarihan. Iyan ang ginagawa ng rehimen ng Iran, isang Tiananmen-style na pag-reset ngayon. Ayon kay Larizani, kailangan niya itong gawin dahil naniniwala siyang ang Islamikong rehimen ang nararapat na kinabukasan ng mga Iranian. Iniisip niya na ito na ang pinakamahusay na pamumuno sa Iran ngayon. Pero ang pinaka-ironikong bahagi, ang sarili niyang pamilya ay hindi naman talaga nakatira sa Iran. Ang anak niyang babae ay nasa United States gamit ang visa. Dahil dito, nananawagan ang mga aktivista sa United States authorities na i-deport ang mga kamag-anak ng top Iranian officials na nasa Amerika.
Pag-isipan mo yon, ang mga nasa rehimen ay laging sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at inuutos patayin ang mga nagpo-protestang humihingi ng kalayaan. At pagkatapos, pinapadala pa nila ang sarili nilang mga anak para manirahan sa kanluran sa ilalim ng proteksyon ng mismong mga bansang sinasabi nilang kinamumuhian nila. Ganyan din ang mga elitista sa Rusya. Lumalabas sa telebisyon at nagsasalita tungkol sa panganib ng NATO at kasamaan ng kanluran. Samantala, ang mga anak nila ay nasa London, Paris at New York at ine-enjoy ang proteksyon ng NATO na tinatawag ng Rusya na delikado. Hindi talaga naniniwala sa sariling propaganda ang nagpapatakbo ng rehimeng ito. Ginagamit lang nila para kontrolin ang naniniwala sa kanila. Habang inaalagaan ng mga opisyal ng rehimen ang pamilya nila sa ibang bansa, lalo pang humihigpit ang sitwasyon sa Iran. Naglabas ng ultimatum ang hepe ng pulisya. May 3 araw ang mga nagpoprotesta para sumuko at makakuha ng mas mababang sentensya. Kung hindi nila gawin, lalala ang rehimen. Alam natin ang ibig sabihin ng mabagsik. Idineklara ng kataas-taasang pinuno na ang mga nagpoprotesta sa Iran ay kaaway ng Diyos at automatiko silang bibitayin ng walang paglilitis o apela. Natataranta ang rehimen sa pagkawala ng kapangyarihan, kaya pinapatay nila ang mga posibleng banta. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga ganitong video, kung saan nagpapakita tayo ng maraming drone strike kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming videos. Nitong nakaraang linggo, 4 sa mga ito ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang kinakaharap at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang talakayin ang lahat ng ito at kaya namin inilunsad ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, mga kuha sa frontline, or pagkasira ng Russian air bases. Wala rin kaming patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future videos namin. Salamat sa suporta sa aming coverage at channel. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.